lugar ba kamo na singlamig ng Baguio? Sigsag ang daan na parang Cannon Road. Tapos yung mga bundok, akala mo nasa New Zealand ka. Maraming pine trees. May strawberries. May waterfalls. Masarap na kape na kagaya nito. Sana all. Pwede ka pa nga mag-target shooting eh. May airsoft gun na pwede mong gamitin. Galing. Pero hindi kasing crowded kagaya ng Baguio City. Tapos yung accommodation, 300 pesos lang overnight. Tara, sama ka na sa adventure ko. Buwan ng Feb-ibig na tayo mga ka-wonder! Lahat ba naaliw sa sentimental na intro natin? Lahat ng mga walang jowa, kaway-kaway! Sa mga may jowa, huwag kayong mag-alala, maghiwalay din kayo. Joke lang. Nahulaan nyo na ba kung anong lugar sa Pangasinan ang tinutukoy na Little Baguio? Maya-maya lang konti ay malalaman nyo na rin. Konting tiis na lang, gaya ng pagtitiis mo dyan sa jowa mong ginugos ka palagi. From Manila, it took us, ay wala palang us, kundi me lang. It took me 8 hours to travel to this place they called the Little Baguio of Pangasinan. Yes! Pangangalay sa kamay, sakit ng likod, pati puwit at betlog, sumakit. Real talk lang tayo mga ka-wonder. Wala man lang kasamang angkas na yumayakap. Aww. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later.
nakalagay na welcome to Barangay Maliko. So finally we're here. Mga kawande, kahit tirik yung araw, malamig yung klima dito sa Maliko. Ang daming mga riders din dito. Magpaparegister muna tayo. Magkano po registration? Unang araw pa lang minahanda kita. 20 pesos po per head, sir? 20 pesos per head. Yes po. Okay na. Saan po ba kayo pupunta, sir? Maghahanap pa nga ako ng homestay. Nakita ko yung Samora Homestay, 300 per head. Saan pa banda yan? Dito sa loob? Yes po, sir. Pagkababa nyo dyan, sa gitna po, sir. Diretso na lang po kayo. Tapos meron po tayong nakasulat na signage na Umali Homestay, Samora Homestay. Doon na po kayo mamili, sir. Mag-isa nyo lang, sir? Mag-isa nyo lang, sir? Yes. Ito, sir, yung ticket nyo. Bali, sir, pag may time kayo, pag nakahanap na kayo ng homestay, pwede din pong mamasyal tayo ngayon. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Kasali rin po kasi siya sa mga binayaran nyo, no? Yung Japanese shrine po dyan sa taas, sir, yan lang po yung rough road sa taas, sementado na po siya. 400 meters noon ng umpo ang layo niyan. Ay, kasama na to? Yes po, kasama na po siya sa mga binayaran nyo kasi. Ano nung mga pasyal dito? Yung Hingi Falls naman, sir, dito po siya, sir, papuntang Santa Fe. Anong pangalan? Hingi Falls, sir. Hingi. H-I-N-G-I. Yes po. Hingi Falls. Yes po. Pagkababa niya dyan, sir, tingin po kayo sa kaliwa, may placard doon na nakasulat na Hingi Falls. Yun. Magpa-parking po kayo sa taas, tapos maglalakad pababa. Pangatlo, Okay. sir, yung Pine Forest Park, dito po siya sa kaliwa. Pagkababa niyo dyan, no, elementary siya, no? Okay. Kaliwa kayo, tapos dire-diretso na po. Kaso nga lang, sir, 4 kilometers naman yung Pine Forest Park, sir. Lalakawin lang to? Ay, hindi, sir. Parking Motor lang? din po. Pwedeng din po motor. sasakyan. Yes Okay, po, good. sir. So, ito yung tatlong parang pinaka-highlights dito. Yes po, sir. Gago! Welcome to Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan, the summer capital of Pangasinan. What can I say about Maliko? Maliko is a small barangay that sits in between two boundaries, Pangasinan and Nueva Vizcaya. That's the reason why some parts of the barangay are claimed by Nueva Vizcaya and the other parts are claimed by Pangasinan. Very obvious kung bakit siyang tinawag na Little Baguio. Apart from it having scenic mountain views, it's also because of its favorable cold climate. The truth is, when we talk about progress, malayo pa siya sa Baguio City. I think, mas una siya maging parang Sagada muna. Farm tourism is slowly gaining traction in Maliko, with visitors eager to experience the simple yet fulfilling life of farmers. The cool climate and fertile soil make it an ideal location for growing high-value crops such as lettuce, carrots, and strawberries. Speaking of strawberries, ipapasyal ko kayo later in one of the strawberry farms dito sa Maliko. But what truly sets Barangay Maliko apart is its people. The locals, known for their warmth and hospitality, welcome visitors with open arms. Despite the challenges of living in a remote area, the community remains resilient and united, working together to preserve their natural resources and promote sustainable tourism. If you take a walk here in Barangay Maliko, you'll observe na marami ng mga rental houses like inns, homestays, and lodgings. Some of these rental houses have cafes and even small restaurants already. So in short,
They are already progressing and becoming one of the country's called climate tourist attractions. The good thing about this place talaga is kung naghahanap ka ng malamig na lugar, tahimik at hindi crowded, Barangay Maliko is for you. So ito yung Zamora Homestay mga kawander. Itong room na nakuha natin is good for 2. Pag weekdays, ang singil lang talaga nila per head is 300 pesos. Pero since Sunday ngayon, at pasok pa siya sa weekend, good for 2 itong kwarto na to. So ang babayaran is 600 pesos. Pero nakahingi tayo ng discount at nabigyan naman tayo. Kaya binayaran natin dito is 500 pesos. So ganito lang siya kasimple. Tapos mayroon lang common CR. At pwedeng magluto dito. Babayaran mo lang yung gas additional. Yan, sigurado malamig ang tubig. Ito yung sample ng e-house cabin nila. Ayan, tingnan nyo kawander. Ayan. Oh, kung napansin nyo, walang electric fan, di ba? At nag-iisa lang yung bintana. Dahil sobrang lamig dito. Ayun, may bintana pa pala doon. Ayan. Okay. So, pwede kayong mag-request ng mga extra beds kung gusto niyo. Malawak to. Kasya dito kahit mga, siguro mga 5 to 8 person. I would like to emphasize that here in Maliko, there is no cellular network connection. Buti na lang, dito sa Zamora Homestay ay meron silang free wifi. Meron din silang bonfire site sa mga mahilig mag-bonfire sa gabi. At ang pinaka-main attraction nila dito is yung target shooting na gamit ang airsoft gun for 150 pesos lamang. Galing. 3 days later. Mga ka-wonder, kung galing ka doon sa may pinaka-entrance ng Barangay Maliko, siguro mga tama yung sinabi ng babae, mga around mga 500 meters lang pababa punta dito. Sa gilid ng kalsadang ito, makikita mo na kaagad itong pangalan ng This Way to Hingi Falls. Rough road yung papasok niya, no?
So dyan nakapark yung mga motor. Lalakarin lang daw natin to pababa. Sabi ng babae dun mga 1 minute walk. Sige, tingnan natin. Hindi naman mahirap yung daanan niya. Kaya lang madulas ito pag tagulan. Mga 1 minutong lakad nga lang, makikita na kagad itong Hingi Falls. Ang ganda! So ito yung Japanese shrine. Mali yata timing ko. May shooting pala ang Katadya ngayon dito, di ko alam. Nung ako'y bata pa, napadala ko ito sa age, buisit ka. Ang niwala. Sinata sa likod! Lalaro lang ako dito tapos sinangano? Lalaro lang ako sa likod tapos epal! Pasong sa laksak. Maribig to, tiri na tayo. Siyempre muna ako dito yung bandak to, no? Tati ko ako. Si Riek. Okay. Oo, habang wala pa mag-shoot na tayo. Ilagay ko na. Ay! Wala pa kong ping. Mamaya. Ay, naka-costume sila. Hindi pa yata ngayon. Basta iwasan tumingin sa camera. Okay, T-Rex. Sige po. Ready na kami. So dito sa taas, mga ka-wonder, no? Dito makikita mo na, overlooking na yung buong ano eh. Dito ako. Buong lugar ng Barangay Maliko na ito. Pero hindi lang naman siya dito. Malawak siya. Spring. Saan dun yung homestay na pinag-stayan natin? Kulay blue. Hindi nga lang makita dito. Ito na yung ano, buong barangay ng ano, Maliko.
yung daanan. Good morning mga ka-wonder. Andito ako ngayon sa Pasong Salaksak o yung tinatawag nilang Japanese Shrine dito sa Barangay Maliko. Tingnan nyo yung paligid. May fog, di ba? Ganito kalamig ang lugar nila. Yan o. Yung school, kahit ganito na siya kalayo, at least mayroong eskwelahan dito. Pansin nyo mga ka-wonder, dito sa pinakabakod ng school na to may nakalagay na donor Otogiro Yoshida. Hindi lang siya, hindi lang si Otogiro Yoshida. Meron din si Iwamasa Miyake, Yoshikado Takeda. Oh, marami. Arigato gozaimashita. At bilang patunay na may pine trees talaga, yan. Ano ba to, yung bulaklak niya? Bunga niya? Takot tong mga aso na to, nagkakahula. Yung pine trees. Sarap dito, malamig yung hangin. Nagulat ka ba? Pampagising lang yun. Lah, nakarating ka na almost sa dulo ng video natin. Congrats ha. Malapit na matapos video natin. Magandang hapon po. Bulaklak pa lang, wala pang bunga. Meron yun sir, kaya lang ay di pa masyadong hinog. Ah, di pa hinog. Oo nga. Ito kasi nahuli ng italim ito eh. Oo, kailan to pwedeng ma-harvest? Baka ito baka mga February, baka mga March sir. February or March? February ito. Ah, pero malapit na Yung tabi lang yun. Kasi pwedeng February. Sayang yung punta ko ngayon dito. Mga February katapusan. Hindi, di abutin sir pag hindi talaga ano. Mm. Di abutin sir. Baka mga 15 gano'n. Okay, pwede ko pong tingnan. Sige, pwede Ano ba? Yan, malawak din ito. Dami na nagtatanim ngayon dito ng strawberry. Oo sir. Ayan mga ka-wonder oh. Ayan. May mga bunga na siya. Tingnan nyo. Ayan. Ito talagang legit na strawberry farm. So sabi ni tatay, mga February 15, pwede na raw.
Pwede nang i-harvest mga ito. Kaya lang, ito, first week ko pa. February tayo nandito. Dami ng bunga. Kaya lang, papahinog pa lang siya. Pag tinanim po ba yung strawberry tayo, mga ilang months po bago siya na-harvest? 2 months? Oo, sir. Okay na pala. Wala 2 pa months. ito, 2 months, oh. Mabilis pala, no? Mabilis, sir. Usually tayo, magkano ang kilo ng ano dito? Ng strawberry, oh. 400 lang kami, sir. Ha? 400. 400 ang kilo? Samantalang sa Trinidad, sa Baguio, 800. 800? Oh, mas mura dito. Kalahati ang presyo. Kaya nga yung nung last year, doon kami nagtanim, yung tinaman namin. Oo. Kung pumunta, mas mababa pala dito sa Baguio, 700. Ba? 800. Sabi nila. Sabi ko naman, kami dito ma'am, hindi kami nag-share, hindi kami nagtataas. Sabi ko ganyan. Talagang continuous kami sa 400. Pero itong similya nyo po, Tatay Edgar, galing din po ito ng ano, ng Trinidad. Sir. Oo, nga parehas. Dito nga, kahit hindi pa hinog na masyado, yung kanina may Oo. nagpicture ako. Sige ma'am, magpicture kayo. Sabi niya, pwede yung tumigil, sabi pwede. Kung may makikita ka yung ano, tinikman nila yung medyo hindi hinog, yung kapre. Sweet Charlie. Yung matamis. Baka pwede naman ako makatikim ng isa. Pwede sir! Tayo Edgar. Hindi ka na ganun, Yan. hindi ka ganun. Okay. Sige. Kaya tikman natin kahit isa lang. Ito. Yan. Naku. Medyo green pa yung baba niya. Pero dito sa taas, pulang-pula na. Tikman natin to. Yan. Nga. Para siyang hinog na bayabas yung lasa. Manamis-namis na nga siya. So lalo na ito pag hinog na, mas matamis ito. Yan o. Lalo na pag sila yung siyang hinog na. Pulang-pula na. Lalo matamis. I agree. Maraming salamat Tatay Edgar. Maraming salamat sir. Balik na lang po sir pag ano. Oo nga. So, mga ka-wonder, magdi-dinner tayo. Ito na lang yung available nila. Chicken inasal. Saka yung kanin, pansin nyo. Para siyang brown rice. May susawa na tayo. At may sabaw pa ng papaitan. Sarap ng sabaw ng papaitan. The best. Kung inabot mo tong dulo ng video natin, maraming salamat. If you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Sa mga ayaw mag-subscribe, magpapanata ako sa Obando, Bulacan at hihilingin ko na di kayo magkakajowa forever and ever and ever. Hanggang sa susunod nating adventure, see you!